Alas 11:20 ng gabi, 50 milya ang layo sa Black Sea. Tatlong shipping container sa isang hindi kilalang cargo ship ang dahan-dahang bumukas. Ito ang simula ng isang operasyon na magpapakita ng isang makabagong paraan ng pakikidigma. Ang unang hakbang sa estratehiyang ito ay agad na sinimulan. Sa loob ng isang container, umandar ang 20 Beaver long-range drone. Sila ang gagamitin bilang pain sa operasyon. Isa-isa silang inilunsad sa maulap na gabi gamit ang mga bungee catapult. Simple lang ang kanilang misyon. Lilipad sila sa isang malawak na arko para magmukhang galing sa silangan ng atake, particular mula sa TUAPs. Para panabasin na ang mga drone ay inilunsad mula sa teritoryo ng Russia malapit sa Krasnodar. Ang mga ito ay sadyang ginawang maingay at madaling madetect ng electronics. Mga target na sadyang ginawang madaling mapansin. Habang papalapit ang mga decoy drone, payapa ang sitwasyon sa Tuapse Oil Terminal. Mula sa himpapawid, ang pasilidad ay kumikinang sa dami ng ilaw. Tatlong tanker ang nakadaong, ang Chipolix at Coastbuster. Naglalaman ang mga ito ng halos kalahating milyong bariles ng krudo. Isang kargamento na nagkakahalaga ng $40 milyong. Sa mga control room ng air defense, panatag ang mga operator. Naniniwala silang 100% ligtas ang Tuapse. May dahilan sila para maging kumpiyansa. Ang pasilidad ay protektado ng 5 patong na sistema ng depensa at radar. 40 milya ang layo, isang S-400 battery ang nakabantay. Sa mas malapit, 4 hanggang 6 na Pantsir S-1 system ang nagpapatrolya sa paligid. Mula sa mga burol, isang malaking Nebo M radar ang nagbabantay sa himpapawid. Kaya nitong mag-track ng 300 target ng sabay-sabay. Naniniwala silang walang anumang drone na makakalusot. Ngunit biglang nabasag ang katahimikan. Alas 11, humidya ng gabi. Sa loob ng command vehicle ng Pantsir S-1 ni Lieutenant Ivan, isang alarma ang tumunog. Lahat ng screen ay nagkulay pula. Na-detect ng Nebo M radar ang pain, eksakto sa plano ng Ukraine. 20 blip ang lumitaw mula sa silangan. Paparating mula sa direksyon ng Krasnodar. Mga drone mula Krasnodar, 20 target, sigaw ni Ivan sa kanyang comms. Lahat ng battery, mampaputokain sa sitwasyon. Ang gabi ay napuno ng putukan at kulog. Ang mga Pantsir system ay nagpakawala ng sunod-sunod na missile. Ang kanilang 576 na missile ay humugong paakyat sa kalangitan. Sa screen ni Ivan, agad nakita ang resulta. Ang mga target icon ay isa-isang nawala. 15 tama, 15 kumpirmadong bagsak. Nagdiwang ang mga boses sa comms network. 15 bagsak! Ligtas ang Tuapse! Napangiti si Ivan sandali. Ngunit hindi nagtagal ang selebrasyon. Isinagawa ng 5 natitirang Beaver drone ang kanilang tunay na misyon. Hindi sila umaatras. Sila ay nang-iinis. Bumaba sila at lumipad sa pagitan ng mga port crane at mga barko. Sinasadya nilang lumitaw at mawala sa radar lock ng Pantsir. Ang kanilang mga transponder ay nagsimulang magpadala ng mga peking signal ng weapon arming. Isang psychological tactic para magdulot ng matinding kalituhan. Naging 5 istorbo sila sa electronics na hindi maaaring balewalain. Napilitan ng mga Russian gunner na maglaro ng isang magulong digital na habulan. Alas 11:40 ng gabi. Sa command vehicle ni Lieutenant Ivan, ang sitwasyon ay puno ng tensyon at kaguluhan. Ang 10 minutong pag-reload ay parang walang katapusan. Ang kanyang mga missile launcher ay pansamantalang hindi magamit. Ang mga turret ng kanilang multi-million dollar na sistema ay palingalinga. Nahihirap ang makakuha ng solid lock sa 5 nanggugulong drone sa silangan. Huwag pansinin ang mga peking signal. I-track ang kanilang heat signature, sigaw ni Ivan. Pero walang nangyari. Ang mga drone ay nagtatago sa likod ng mga crane. Bigla, isang bagong alarma ang narinig, isang priority alert. Sa kanyang main screen, 5 bagong blip ang lumitaw, mabilis na paparating mula sa timog. Iba ang mga ito. Lumilipad sila sa isang masikip na V formation. Naglalabas sila ng malakas na electronic noise para guluhin ang targeting sensors. Hindi sila nangiinis.
Sila ay umaatake. Naharap si Ivan sa isang napakahirap na desisyon. Wala siyang missile. Ang kanyang mga kanyon ay abala sa diversion sa silangan at isang bagong banta ang mabilis na papalapit mula sa timog. May ilang segundo lang siya para gumawa ng desisyon na magtatakda sa kapalaran ng buong pasilidad. Ginawa niya ang desisyon na inaasahan ng Ukraine. Mga kanyon, lahat ng kanyon, baliwalain ang mga nasa silangan. Ilipat ang putok sa southern sector. Engage. Umabot ng 1.5 segundo para maisa katuparan ng utos. Habang dahan-dahang umikot ang mga 30mm cannon turret mula silangan patungong timog. Sa sandaling yon, ang mga drone sa timog ay mas lumapit ng 328 talampakan. Sa wakas, umalingaw ang mga putok. 8 bugso ng 30mm tracer ang humaway sa hangin. Isang pader ng bala ang sumalubong sa mga papalapit na drone. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga drone sa timog. Ang mga Russian gunner, sa kabila ng electronic jamming, ay magagaling. Ang nangungunang drone ay sinalubong ng mga putok at nawasak. Isa pang tinamaan habang sinusubukang lumiko at sumabog. 2 pa ang tinamaan at bumagsak sa tubig. Ito ay isang matinding depensa. 4 sa 5 ang kanilang napigilan. Sa isang normal na labanan, ito ay isang malaking tagumpay. Ngunit sa isang swarm attack, hindi kailangan lahat ay makalusot. Isa lang ang kailangan. Ang shrapnel mula sa mga nawasak na drone ay umulan sa deck ng tanker na Chai. Isang hydraulic line ang naputol. Isang jet ng flammable mist ang sumiklab at naging isang 60 talampakang apoy. Ang impact ay hindi malakas, ngunit sa estratehiya, ito ay isang critical na tama. Ang mainit na shrapnel ay tumama sa steel deck at pumutol sa isang high-pressure hydraulic line. Isang ambon ng flammable fluid ang kumalat sa hangin at agad na nag-apoy. Isang maliwanag na apoy ang lumitaw sa deck ng tanker. Isang beacon sa gitna ng gabi. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa comms network ng Russia. Nasusunog ang tanker! Ulitin ko! Nasusunog ang Chai! Nagmamadaling rumisponde ang mga fire crew. Ang buong command structure mula kay Lieutenant Ivan hanggang sa port commander ay nakatuon na sa sunog sa tubig. Sa hindi kilalang cargo ship, 50 milya ang layo, pinanood ng mga operator ng Ukraine ang thermal feed. Hindi sila nagdiwang. Tumango lang sila. Ang patibong ay perpektong nakalatag na. At yon ang eksaktong sandali, alas 11:50 ng gabi, dumating ang mga tunay na pangunahing drone. Ang 35 Liuti drone ng Wave 3 ay pumasok na sa kanilang terminal attack phase. Sila ay tahimik, hindi nakikita, at lumitaw mula sa dagat. Nahati sila sa 2 grupo. 20 ang umikot sa kanluran, 15 ang pumasok mula sa timog. Sa pagkakataong ito, isang operator sa isang Tor M2 vehicle ang nakapansin sa kanila. Maraming low-altitude, high-speed contact western sector, sigaw niya sa comms. Hindi ito mga decoy. Uulitin ko, hindi ito mga decoy. Si Lieutenant Ivan, na tapos nang mag-reload ang kanyang pansir, ay natahuhan. Sinuntok niya ang kanyang console. Lahat ng unit, i-engage ang mga target sa kanluran! Ipaputok ang lahat! Ito ay isang magulo at desperadong labanan sa dilim. Ang 2 Pantsir system sa kanluran ay nagpakawala ng buong salvo ng 12 missile. Ngunit ang mga Liuti drone ay masyadong malapit at mabilis. Na-detect ng kanilang AI ang missile launch at nagsagawa ng pre-programmed evasive maneuvers. Napuno ng pagsabog ang himpapawid habang sumasabog ang mga missile. 4 na Liuti drone ang nawasak. Ang ika-5 ay naputulan ng pakpak at bumagsak sa dagat. Ang ika-6 ay nasira, ngunit ipinagpatuloy ng AI nito ang terminal dive. Ngayon, pagkakataon naman ng mga kanyon. Ang Tor M2 at ang mga 30mm gun ng Pantsir ay napaputok. Lumika ito ng isang pader ng mga tracer sa ibabaw ng tubig. 3 pang Liuti drone ang nawasak. 8 ang bumagsak, ngunit 12 pa ang paparating. Alas 11:53 ng gabi.
ang 12 natitirang drone mula sa kanlurang grupo ay sumugod. Hindi nila pinansin ang mga putok. Meron silang isang target, ang ilalim ng Pier 1 at 2 malapit sa waterline. Ang kanilang 110-pound na shaped charge warhead ay sumabog ng sunod-sunod. Habang tinitingnan ni Ivan ang mga damage report, nagsimula ang atake mula sa timog. Ang 15 Liuti drone mula sa timog ay gumamit ng ibang taktika. Lumipad sila ng mas mababa gamit ang nasusunog na tanker Chai bilang panangga sa radar. Pagkalampas nila sa tanker, bigla silang umangat. Ilang segundo na lang mula sa impact. Ang natitirang pansir at Tor system na nakatutok pa rin sa kanluran ay nagmadaling rumespond. Mabagal na umikot ang kanilang mga turret. Isang desperadong bugso lang ng cannon fire ang kanilang naipakawala. Isang drone ang tinamaan, isa pa ang bahagyang natamaan at bumagsak sa isang warehouse. Dalawang bumagsak, ngunit 13 ang malinis na nakalusot. Tumama sila sa ilalim ng Pier 3 at 4 nang may parehong kalkuladong presisyon. Alas 11:55 ng gabi. Sa eksaktong sandali na tumama ang huling Liuti drone, ang 5 nanggugulong Beaver drone sa silangan ay nagsagawa ng kanilang huling utos. Ang kanilang misyon ng diversion ay tapos na. 3 ang tumama sa main water pumping station na nagpahirap sa mga bumbero na apulahin ang apoy sa Chayi. Ang huling 2 ay sumalpok sa mga tubo at tangke ng refinery malapit sa mga pier. Nagdulot ito ng pagtagas ng mga flammable chemical. Maliit lang ang mga sunog na ito kumpara sa nasusunog na tanker. Ngunit ito ang mga mitsa na magpapasiklab sa isang mas malaking sunog. 60 milya ang layo. Ang hindi kilalang cargo ship ay lumiko patimog kanluran. Bumilis ang takbo nito at nawala sa mga commercial shipping lane. Tapos na ang misyon nito. Ngunit sa Tuapse, ang mga batas ng physics ay nagsisimula pa lang. Ang plano ng Ukraine ay hindi lang ang pagtama sa mga pier. Ito ay kung paano nila ito tinamaan. Ang shaped charge warhead ay idinisenyo para bumuon sa baluti ng isang tangke, laban sa reinforced concrete, para itong mainit na patalim na tumusok sa kahoy. Ang jet ng plasma ay gumawa ng isang malinis at bilog na butas. Bumuon ito sa structural core ng mga haligi bago sumabog mula sa loob palabas. Dito nangyari ang critical na bahagi ng plano. Nang sumabog ang 20 warhead sa loob ng mga haligi, ang pressure wave ay kumalat. Ang shockwave ay tumama sa mga haligi na parang isang higanteng maso. Hindi pagsabog ang sumira sa kanila. Ang internal pressure ang dumurog sa istruktura. Ang 4 na malalaking pier, ang pundasyon ng buong pasilidad, ay gumuho na parang mga tuyong sanga. Ang pagbagsak ay biglaan at malawak. Ang mga pier na may habang 1,000 talampakan ay bumagsak sa dagat. Dala-dala nito ang mga track, crane at mga kagamitan. Ang 3 tangker, Chai, Pollock at Coastbuster ay marahas na tumagilid. Ang Chai na nasusunog na ay tumawag. Natapon sa harbor ang natitira nitong 100,000 bariles ng nag-aapoy na krudo. Ang apoy mula sa Chai, na ngayon ay isang lumulutang na dagat ng apoy, ay kumalat sa mga nasirang tubo at tangke sa dalampasigan. Ang mga maliliit na sunog ay naging isang malawakang refinery blaze. Ang init ay nagsimulang tumunaw sa mga bakal ng pinakamalapit na storage tank. Ang kalanghitan sa Tuapse ay naging kulay kahel. Ang daungan ay naging isang larawan ng pagkawasak. Ang 4 na malalaking pier ay nawala, napalitan ng mga pilipit na bakal. Ang apoy na may taas na 80 talampakan ay umabot sa kalanghitan. Ang hangin ay napuno ng ingay ng gumigibang metal at mga sumusunod na pagsabog. Isang seismic station na 3.5 milya ang layo ay naitala ang pagbagsak bilang isang 2.6 magnitude na tremor. Ang command network ng daungan ay tuluyang natahimik. Sa mga Russian Telegram channel, lumabas ang mga unang mensahe ng mga sundalo. Saan nanggaling ang swarm na iyon? Ngunit ang tunay na pinsala ay hindi lamang ang mga nasirang bakal. Ito ay isang estratehikong lason na kumalat sa makinaryang pandigma ng Russia. Nagsimula na ang domino effect. Dahil wala na ang daungan, naghanap ang Russia ng alternatibo.
Ngunit ang tanging daanan, isang 58 milyang kalsada, ay nasa loob na ng kill box ng Ukrainian HIMARS. Sa loob ng 48 oras, ang refinery sa Tuapse ay tumigil sa operasyon dahil sa kakulangan ng krudo. Di nagtagal, ang mga unang ulat ng kakulangan sa gasolina ay dumating mula sa mga artillery unit malapit sa Tokmak. Nagsimulang maramdaman ng frontline ang epekto. Dahil sa estratehikong sakuna, gumawa ng mahirap pa na desisyon ang Kremlin. Nagsimula silang kumuha ng mahahalagang Pantsir system mula sa front lines para protektahan ang ibang high-value target. Lumikha ito ng mga bagong butas sa kanilang air defense sa larangan ng digmaan. Maaring sukatin ang husay ng ataking ito sa 4 na antas. Sa pisikal na aspeto, kinumpirma ng NASA satellite ang higit sa $300 milyong na direktang pinsala. Sa ekonomiya, nawala sa Russia ang pangunahing daluyan ng kanilang oil export sa Black Sea. Tumaas ng 30% ang maritime insurance premium para sa anumang barko sa rehiyon. Ngunit mas malaki ang pinsala sa kanilang propaganda machine. Ang opisyal na naratibo ng Russia tungkol sa isang technical incident ay gumuho sa loob ng ilang oras. Dahil ito sa 12-12 ng video ng sunog na kumalat sa Telegram. Ang atake sa Tuapse ay hindi nag-iisa. Sa parehong gabi, 12-12 ng iba pang Ukrainian drone ang tumama sa mga oil depot sa Smolensk. Pati na rin sa mga airbase sa Bryansk at mga power station malapit sa Rostov. Ito ay isang kalkuladong estratehiya para magdulot ng systemic paralysis. Hinarap nito ang Kremlin sa isang imposibleng sitwasyon. Meron silang isang daang critical na target, ngunit sapat lang na elite air defense system para sa 20. Ano ang ililigtas mo? Ang daungan, ang power grid, o ang hukbo sa frontline? Nagdisenyo ang Ukraine ng isang attack na hindi lang pumilit sa Russia na pahinain ang sarili nito. Pinilit nito ang Russia na mapagtanto na mahina na ito sa lahat ng dako. Ang buong operasyon ay tinatayang nagkakahalaga ng $350,000 sa mga drone. Bilang kapalit, nagdulot ito ng tinatayang $2.3 bilyong na kabuuang pinsala sa ekonomiya. Isinusulot ng Ukraine ang panuntunan para sa isang bagong uri ng pakikidigma. Isang uri na mas mukhang plinano kaysa sa tradisyonal na pamamaraan.